and 35 years, sabi ko nga. And mahilig talaga po ako sa computer. So pagdating ko dito, nag-aral po ako at naka-complete naman ng computer engineering. Tapos in the meantime, pag-migrate ko po dito sa Australia, na-instill po sa aking belief ng aking magulang, no? Siguro karamihan sa atin ganun din, no? Yung bata tayo, no? Mag-aral ka na mabuti, anak, no? Para pag-graduate mo, maghanap ka ng isang kumpanya na maraming mga benefits, no? Para mabigyan ka ng benefits. So, ganun po man, ganun po ang nasa utak ko. Kaya pagdating ko dito, at the same time, na nag-aaral, nagtatrabaho po ako. In fact, umabot po ng mga 5 trabaho po ako, 5 jobs, no? Grabe po, no? From delivering pizza, selling sa menswear, sa bank, nag-part-time din po ako sa bangko, tapos nagtrabaho ako ng part-time sa trainee as a computer, tapos nag-ano rin po ako for ano ba yan, sa isang sales din po, no? So kahit saan po pwede makakuha ng pera para po makatulong, no? Ganun po ginawa ko. Pero one time po, habang nagtatrabaho ako, medyo syempre po mahaba talaga yung ano, no, yung working time tsaka pag-aaral, hindi po madali, no? So dumating po sa point na nagda-drive po ako pauwi, hindi ko napansin na kamuntik na ako maaksidente, yung kotse ko naka-side sa kalye. So sinabi ko parang mali ito. Sabi ko, tsaka alam mo pag malaki yung marami kang trabaho, yung tax ko palaki ng palaki. Sabi ko parang nababawasan paunti ng paunti yung pumapasok sa pera ko. Sabi ko, so may mali dito sa equation na to. So ako kasi naniniwala po ako sa development, sa personal development kasi mahihain po talaga ako since maliit pa po ako. Kaya nga sabi ko sa computer engineering ako para doon lang ako sa tabi, ayusin ko yung mga problema, tapos wala ako sa harap ng tao, no? Ganun po yung pagkatao ko, no? So, and na-bless ako while, you know, trabaho lang ng trabaho. That's all I did, no? Pero hindi pa rin umaangat, no? Kahit papano. Sabi ko, so I had to find ways. Sabi ko hindi tama to. So ang ginawa ko, I looked at sabi ko ang personality ko, sabi ko kailangan ko sigurong baguhin. Kasi nakikita ko po sa mga tao, very observant ako, yung mga taong bibo, yung mga taong you know, very friendly, yung ganon, mas nakaka-improve sa buhay. So nagsimula po ako sa pag-develop ko personally, no? Nagbasa akong mga libro, you know, Magic of Thinking Big, Success Through Positive Mental Attitude, How to Win Friends, Influence People, yung mga ganon. So, I've been, habang nag-work ako, I've been in the industry of network marketing po for over 23 years po. So, si Crowd1 is actually my 3rd company po. So when I started network Crowd1, I was already in 2, no? Pero nung 98 nang na-introduce ako ng isang friend na sabi kasi sa kanya, meron ka bang kilala na mapangarap? Yun lang sabi sa kanya. Sabi niya, oh, meron. Pero hindi niya ginawa. So ganun pa man, nag-aral ako pero dun po talaga grabe kasi hindi ako marunong mag-present at ayoko umarap sa tao. So paano ka paano mo pag-uusapan? Gumagamit ako ng produkto. Siguro nakilala niyo po yung Amway, no? So i-mention ko lang. So doon po ako natuto. And when I started umuwi pa nga ako sa Pilipinas nung nagbukas doon, no? Tapos lumaki naman yung team ko sa Davao, kaya lang one point in time, medyo nagka-cancer yung mom ko. Kaya actually, nag-migrate ako doon. Nauna ako, 6 months pregnant yung misis ko noon. Pero bumalik ulit ako dahil nga nagka-cancer yung, yung mother ko. So,
anyway, I continued building dito. And then, at one time, yung aking close friend doon, inimbita ako sa marketing business ko po. And that's when I began my second business. That's another network marketing company. So I built it, guys. Medyo natutunan ko na po. Nag-i-improve ng konti yung presentation. Naalala ko pa dati, nagpe-present ako siguro 2-3 oras. Sabi, kasama ko yung misis ko, no? Natutulog na yung prospect ko, nakabukas yung bibig, sabi ng misis ko, ang boring ng presentation mo. Ano ka ba? Sabi niya, natutulog na yung tao, hindi mo napapansin kasi nakaharap ako ganun hindi ako tumitingin, no? So those were the days na talagang kailangan mong galingan. So through my journey of personal development, very heavy po ako doon. Nung 1996, bago po ako pumasok, I heard about, hindi ko po alam nyo kung kilala nyo si Anthony Robbins, no? Yung firewalk experience. So, yung narinig ko po yon, sabi ko sa sarili ko, na-challenge ako. Kasi ako, I'm very, in challenges, very, ang tawag nito, I like challenges. So, sinabi ko, totoo kaya to, can you really walk on fire? So, it's actually a science. So, 3-day event yon, Friday, Saturday, Sunday, inimbita ko yung misis ko. And yung misis ko, ayaw pa nga. Medyo malaking argument kami kasi 1.5 pa noon, back 1996, no? $3,000 ang cost. Sabi niya, ba't mo ako sinama dyan? Hindi mo ako kinausap, bla bla bla, no? So sabi ko yung Friday na noon, sabi ko, okay, pupunta ako, pero regalo ko naman sa iyo to So medyo nanghinahon siya. Sabi ko, pag regalo, di ba, dapat matutuwa tayo. So anyway, so to cut the story short, ang magandang proseso na natutunan ko po sa mga personal development, lalo na po yung firewalk, na lahat po tayo, we are created in His likeness, yung ating Creator. No? Naniniwala po ako na we are all made to be great in life. No? Tayo lang po, ang kailangan malaman po natin na yung ating kakayanan ay nandyan na. Kailangan lang po nating i-tap into yung ating greatness, no? So, through my personal development, sabi ko, nagustuhan ko po yung firewalk. Actually, I did it 3 times, no? On my previous company, certified firewalk. It's actually a science po, no? Kasi ang lahat po, like fire has energy, water, air. Ang human din may energy. 'Di ba minsan pag may kausap kayong tao na negative, mafe-feel mo yung energy, 'di ba? Ayaw yung lumapit kasi parang bumababa yung energy nyo pag negative yung tao. Ganon din yung apoy, malakas ang energy niya. So ang ginawa namin proseso is we had to take out yung mga energy na nakakaalis sa atin, katulad yung anger, yung forgiveness. Kung may galit ka sa isang tao na hinaharbor mo yung galit, hindi ka nagpo-forgive, nagbabawas yan ng energy. So yung mga negative things na nangyari sa buhay natin, kailangan po nating alisin. So yun po ang dinaanan namin. And once ito po yung, let's say, energy ng apoy na abot nyo, doon you'll be able to walk on fire. And after you walk on fire, nagsulat po kami sa 3x5 card, no? Whatever your mind can conceive and believe, I can achieve. So yung card na yon, tinago ko sa wallet ko at every time po ako natatakot or fear, binabasa ko lang po yun at naaalala ko po. So I went through, I invested time going to different countries. Ayan po sa Houston, Texas. It's a network marketing mastermind event na lahat po ng mga guru sa network marketing nagtuturo. So ayan po kaming team pumunta dyan. Tapos ito naman yung at global convention namin, si Nick Wojcik, Australiano po yan. Walang kamay, walang paa. And at one stage po, naabot ko yung mataas na level sa previous network marketing company. So, sinabi nila, Gilbert, kailangan mong i-introduce yung Australiano kasi from Australia ka. Ang stage yun nasa gitna. Tapos, nakalibot yung 10,000 na tao. Sabi ko,
Sabi ko, pwedeng next time na lang. Natatakot ako. Sabi ko, 10,000, nandun ka sa gitna. Pero yun nga is part of personal development. And every time po na natatakot ako, I remember the time that I did my fire walk. And that helps me po. Kaya to help us po, what ang suggestion ko, lalo na po yung mga tao dito, any challenges po sa buhay, what you do is you try to remember po lahat ng mga positive things na nangyari sa inyo. Whether kunyari nauna kayo sa number 1 kayo sa top sa class, or nanalo kayo sa sport, kung kahit anong sport, sa swimming, sa tennis, kung ano, no? And then i-ano nyo po sa memory nyo. Kasi once you fill your mind with positive memory, that gives you the strength to conquer your fears. So ganun po ang ginawa ko. So I worked on personal development ko. Sabi ko kasi kung lalaki talaga ang grupo ko, kailangan kong maging isang mabuting tao at positive, at higit sa lahat, I can inspire people. So that's how I did. So in 2 years ko po ginawa yung second business ko, yung second company, naka-retire na po ako doon. Sabi ko nga sa misis ko, in 2 years time, dodoblehin ko yung kita ko bilang computer engineer. Sabi ko, at pag nadoble ko, magre-retiro po ako. So nagsimula ako sa second company ko 1998. Pagdating ng 2000, nadoble ko na. So I did the second business for over 12 years. So ayan na po, nag-build ako ng ibang sa ibang bansa, pumunta po, lumaki po yung health company yon. So ang nag-imbita pa po sa akin sa US, pare. Ayan po si Father Moises, no? So we developed the Philippine and Hispanic team, umabot po ng 600, no? 3 to 4 years kung binuno. Sana po kung may webinar na ganito dati, grabe. Pero wala, talagang sariling sikap ko. So bumabiyahe ako ng 9 months out of 1 year po, no? To Chicago, yung grupo ko po sa Los Angeles, and sa Canada, tapos sa Sydney, Australia, tapos may mga conventions kami sa Burma. So okay naman po yung takbo. Pero what happened was, sabi ng company magbubukas daw sa US. So yung mga distributor ko doon na excited, after 3 years na nag-invest sila, walang nangyari. So that was 2009, close to 2010. Hindi nagbukas yung company. Ang nangyari, I lost everyone. So nawala po yung buong team ko sa US, sa Canada na binuno ko po ng 2 to 3 years. And alam nyo naman yung mga nasa business dito, no? Siyempre, ang daan po natin sa success hindi naman diretso, 'di ba? May lubak, may patag, may paekis-ekis. So, maraming challenges in that way, no? Pero after that happened, guys, na burnout ako. So, about 2010, sabi ko, that's when I decided, sabi ko, I think this is not for me. Pero in my heart, I was hurt kasi nga, after putting in close to 12 to 14 years, no? And then to the point na okay naman po yung kita, nabili ko na po yung bahay ko dito, nakabili ng 2 kotse, cash, maganda na po ang kita. So mahirap pong i-face kasi at that time, you know, I was thinking, sandali, tutuloy ko ba or hindi? So I took a break. So ang nangyari, nag-disconnect po ako. I went back to work kasi po yung aking pamilya, syempre yun ang priority natin, no? As provider po ako, sabi ko. So hindi na ako makabalik as a computer engineer because I was in my that time in my late 40s. Sabi ko, alam mo, kung babalik ako, magre-retrain ako, tapos ang mga kakompetensya ko, mga 25-year-old. So it's going to be tough. So I had to reinvent myself. So nagsimula po ako sa sales, sa automotive, and sabi ko, itatayo ko pa rin. So I started from scratch, no? And from sales to sales manager to even managing the whole dealership. So umokay naman yung kita. And to one point, back in March, no? I believe, guys, this is God's blessing, no? Yung nangyari po sa Crowd1. Kasi nagtingin na po ako ng iba't ibang business, no? In fact, yung nagiging
and tumataas na yung digital business, no? Isang company siguro kilala nyo yung Amazon. So I paid 3,500 just to learn, no, from the top Amazon reseller. Pero what natakot ako kasi sabi ko, maghahanap ka ng product from China, tapos i-develop, tapos all in all, gagastusin mo sa sample and everything, aabot ng $350,000. So sabi ko, wow, ang laki masyado, ang laki ng risk. Ito pa yung padating na po yung pandemya at that time. So tinabi ko muna, sabi nga ng misis ko, ba't mo ginastos yung 3.5? Sabi ko, mas mabuti nang mawala yon kesa mawala yung saving namin. Nagtingin din ako sa coffee business, yung Michelle Patisserie dito, na sa 10 minutes away sa bahay namin, yung dalawang may-aring couple, Chinese, sabi nila, bilhin mo yung patisserie namin. Sabi niya, 375,000. Sabi niya, maganda ang kita. Pero sabi ko, anong oras ang simula niyo dyan? Sabi nila, alas 4, babangon ka, para alas 5, nandun ka, hanggang alas 7 ng gabi. Sabi ko, ilang taon yung ginawa yan? 15 to 20 years. So, tinabi ko rin. So, I was really looking. So, nagdasal ako. Sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. No? Sabi ko, alam mo naman yung passion ko sa buhay. So, give me a business na talagang alam nyo yung strength ko. And 2 weeks later po, tumawag po yung aking sponsor, si Mr. Edgardo Ting, no? Director 2-star. Kilala ko po siya. He was a stranger to me from the previous program, but I knew him for over 20 years na po. So tumawag siya, he's a friend I trusted. Sabi niya, Gilbert, tingnan mo to. Wala pang presentation. Sabi niya, tingnan mo to mga YouTube videos. Ang dami pa. Sabi ko, sige, trust naman kita eh. Sabi ko, magkano bang ang pasok dyan? Sabi niya, that time mga 6,000 pesos, 99 euros. Sabi ko, sige, pasok mo ako. Sabi ko, gagastos naman ako niyan pag lalabas tayo. Kasi bumibisita sa Australian, dinalabas ko sa dinner. Sabi ko, baliwala, pasok mo ko. Pero sabi ko, kung siseryosohin ko yan, sabi ko, kailangan ko makausap yung may-ari. Ganun po kasi talaga ako. Kinausap ko din yung may-ari ng previous company. Sabi ko, bigyan mo ako ng 3 to 4 weeks. Kaya alam niyo yung fear of loss, hindi ko po nagawa yon. So, tumawag po ako sa Sweden. Kinausap ko po yung manager sa Manila. He's also Swedish. Tapos gumastos ako. Tumawag ng misis ko. Tinanong ako ng misis ko. Sabi niya, Gilbert, ano tong 45 minutes to Sweden, $150. Itong 2.5 hours na 250. Sabi niya, may girlfriend ka ba? Sabi ko, wala. Sabi ko, kinausap ko yon kasi mas mabuting alam ko na legal tong company. Kasi sabi ko, ang importante sa business na to, kailangan ibigay natin yung ating integrity, no, sa tao. And sabi ko, nakausap na po ako ng yung previous owner, very close po kami, may penthouse nga sa Sydney. He's a billionaire po. So alam ko po magsalita ang milyonaryo at bilyonaryo. Ang milyonaryo po, puro pera ang pinag-uusapan. Ang bilyonaryo po, hindi. They talk about their vision, their dream, paano nila i-impact yung humanity, how they can help people, ganun po. Yung nakapuusap ko po yung CEO, ganun po yung salita. So that's when I decided, kinausap ko mga yung CEO, sabi niya sa akin, sabi ko, pasensya ka na, no? White package lang ako, pero sabi ko, kung 100% legal and legitimate po kayo, I'm 100% your partner. Pero kung illegal po kayo, pasensya na po, sabi ko, pero I will not do this business. Sabi po sa akin ng CEO, si Mr. Von Holstein dati, sabi niya, I respect what you're doing kasi not a lot of people will spend $1,000 just finding out about the business. So, after the 5 calls, nandito po lahat sa telephone ko, sabi ko, this is the company I will seriously build. Kasi narinig ko po yung mission ng kumpanya to help a lot of people po. Kahit sino pa man kayo, kung anong background nyo, umangat sa buhay. Sabi ko, ito yung kumpanya na talagang sasamahan ko for the rest. You know, this is my last train out, no? God willing.
So, after that call, tumawag po ako kay Mr. Edgardo Team. Sabi ko, upgrade mo ako sa titanium. So, sabi ko, hindi ko pwedeng i-promote sa team kung ako mismo hindi titanium. Wala pang ang promo nun eh. So, bumayad ako ng €99, tapos I think mga $699 pa yon or something, no? To get to gold. Hindi, may promo pero gold to ano. So, mga €700 nag-titanium. So, I began my journey. So, I called about 20, I signed up mga 20 people po, no? And out of 20 po, these are the people that really build it seriously. So after that, kinausap ko po si 3 weeks si Mr. Paul De Guzman, leaders po ng Thrivers Legacy ngayon. Dudang-duda pa yan, no? 3 weeks, liniligawan ko yan. Paul, ganyan. Sabi niya, ayaw niya, negative siya, no? Kasi nga nasunog din siya, tapos yung sa gambling nga ayaw niya. Sabi ko, hindi naman tayo magagamble, hindi naman yun eh. Tapos sabi ko ganito, gawin mo tong business. Kasi ang nangyari po sa kanya, he had some health condition na nurse po siya sa London. So na-lockdown siya sa kwarto niya. Sabi ko, ganito gawin natin. Trabahuhin natin to ng pukpukan, sabi ko, for 3 months. At kung talagang hindi ka kumita, wag mong gawin. So, nag-commit naman siya. Nag-attend siya ng webinar ko. So, nag-present ako. Kaya nga, nung time ng April, nagsimula ako mag-present. Wala pang nagpe-present, no? So, English pa lang nun. So, yung boss ko, sabi ko sa boss, ginawa ko po itong part-time. Kung paano nyo po ako nakikita, ganito ko po lang binild ang business ko. Wala po akong minute sa mga leaders ko up to now because of lockdown. So, sabi ko sa general manager ko na trabaho ko, sabi niya sa akin nga, actually, ito pa, sabi niya, Gilbert, babawasan namin yung oras mo ng 50% tsaka yung staff mo. Sabi ko, bakit? Pandemic eh, walang kita. So, nabawasan na sweldo ko, sabi ko sa misis ko, kailangan ko tong gawin, no, after work. So, ginawa ko po siya, pero sinabi ko sa boss ko, mag-o-off ako ng 2 to 3 weeks, 2.5 to 3 weeks. Tumingin sa akin yung boss ko, sabi niya, sira ulo siguro to si Gilbert, binawasan ko na ng trabaho tapos mag-holiday pa. Anyway, to cut the story short, yun nga nangyari, nag-present kami sa London, sabi nga nangyari kay Paul in 3 weeks, sabi nga niya, Gilbs, yung kinita ko sa 3 weeks sa Crowd 1, kailangan ko magtrabaho ng 4 months working 12-hour shifts as a nurse. Sabi niya, siseryosohin ko. So yon. So I started to, ito naman yung barkada ko, is now manager 3 going director. Si Mike naman, tinawagan ko noon pero graduate po yan ng AIM sa Pilipinas, real estate. Pero yan din po ang kasama ko in all. 45 years ko na pong kaibigan yan. Kababata ko. Siya yung kababata ko. Lahat po ng leaders ko, mga total strangers in the past, no? Pero siya, tumawag ako, sabi ko, Mike, magandang business yung ginagawa natin dati. Sabi ko, kalimutan mo. Ito purely webinar. Sabi niya, talaga? Kaya lang sabi niya, sabit. Dahil meron siyang project, real estate, 300 clinics, mga bello type. Sabi niya, sabit. So anyway, nag-no siya. So sabi ko, paano to? Tatawagan kita. Sabi niya, in 3 months. So trinabaho ko po. Nag-set ako ng goal nung April. Sabi ko, importante kasi yung pag-set ng goal. So nag-set ako ng goal. Sabi ko, in 6 months, kailangan Director 1 ako at least, no? By my birthday, September 22. So in the process, tumawag ako, nag-no siya. Sabi ko, sige lang, patuloy lang. In 3 months, nag-develop ako ng mga leaders. Nagkaroon na po ako manager, 3 manager 2 at 2 manager 1. No? Pagtawag ko sa kanya, sabi niya, tinawagan ko si Mike, sabi niya, Gilbs, sabi ko, Mike, kamusta yung project mo? Sabi niya, sabit, pandemic eh. Hindi natuloy, nag-pull out yung Chinese and Vietnamese investor. Sabi niya, magkano ka namang kinita mo dyan? So, in 3 months, kumita po ako ng 2.65 M. No? Sabi niya, wow, yan ang ginagawa mo? Paano? Ito, nagwe-webinar. Sabi niya, talaga? Huminto siya, nagda-drive siya. Sabi niya, sige, sige. So, nagsimula siya.
So, and then I called my other leader, si Pasita, who used to be my leader in my other business. Sumali, hindi pa nga niya alam. Sabi niya, magkanong cost? Sabi ko, yun, 99. Sabi ko, mag-white ka muna. So, sumali siya. Tapos, sinali niya si Miss Gloria. Now manager 3, si Gloria manager 1. Tapos si Rick naman, kasama ko rin, sumali. So, that's how the team grew, no? Out of 20. And ito pang nangyari, no? Alam naman siguro natin nangyari sa Pilipinas, no? Early last year, yung SEC issue na ngayon hindi na po, no? Pero at that time, yung 5 manager ko po, nagduda. Quit po. Meaning hindi nag-active. So yung misis ko, that was middle going towards 2 to 3 months. 2 months na lang magdi-director. Sabi ng misis ko, tuloy pa ba yung goal mo? Sabi ko, by hook or by crook. Sabi ko, pag sinet natin yung goal, walang atrasan. So, sabi niya, 5 manager yan nag-quit sa'yo. Sabi ko, okay lang. Maghahanap pa tayo. So, sa blessing naman ng Diyos, natuloy ko po yung so I hit Director 1 September 12, pagdating ko po ng 6 months. And yun po, so I had in schedule. And then the rest is history. So sinabi ko, okay, let's set another goal. Sabi ko, in the next 6 months, sabi ko, by March, sabi ko, Director 2. So yun din po nangyari, na-hit namin po yung Director 2. And this is the only business po that I've done na totally webinar po. Wala pa akong nakamayan sa mga leaders ko. No, in fact, si Pasita Staki, they used to live 15 minutes away, no? Kasi dito sa Australia, grabe po yung lockdown. Yung kapatid ko ng babae na 5 minutes away, hindi ko pwedeng puntahan, no? Kasi ganun ka-stricto. So, pero this is how I found out na very powerful po yung business natin, that you can even build to director po, even totally lockdown. In fact, did I get challenges? Yes. No? Hindi sumali yung ibang tao na in-approach ko, yung mga kapatid ko, kasi ang alam nila, computer engineer lang ako, hindi ako network marketer na hindi nahihiya, magsasalita, yung ganon, no? So, rineject, pero sabi ko, diretso lang, no? So, that's how, I built the team. And through God's blessing, the team now is expanding, no? Pero, what Team Europe has done, obviously, grabe po yung nagawa nyo. So, I salute you, no? Pero, I'm always learning, no? Siguro what I can share, guys, based sa experience ko on how to build the team, no? Obviously, check upline, no? Sa inyo, pero what I found out through the years po, one of the important things is our need to control the growth, no? Sabi nga natin, 'di ba? Nasa Diyos ang awa, nasa atin yung gawa, 'di ba? So as long as we don't control, but we set our intention to do the work, no? Know your dream, your reason, your why, no? And understand, most importantly po, that there will be people that will join your team, the right people po. Maniwala po kayo, no? Pero when they join, they will join you in their terms, not in yours. Kaya diretso pa lang. So as a leader, you have to have that dream and that goal to continue on. So ganun din ang nangyari. Anything in life naman, no? We have challenges. Patuloy lang po. Because in your team, they're watching you, no? They're watching you, yung inyong work ethic, kung mapangarap nga kayo. Because ang mangyari po talaga, some will work and some will not. And marami din po ang magki-quit. But you only need a few to build large organizations po. In fact, leadership is like that, no? Leadership, isa lang po ang Nelson Mandela, isa lang po ang Mahatma Gandhi, no? Isa lang po ang Martin Luther King, no? Isa lang po.
So you only need a few good leaders to really build big organizations po. And ang importante po, ang foundation po ng success is belief, paniniwala, no? Alam niyo po, pinanganak tayo with a blank, empty belief po. Pero what happened? 'Di ba? Yung lumalaki tayo, 'di ba yung mga bata pag tinanong nyo, anong gusto mo maging pag lumaki ka? Oh, gusto ko maging engineer, doktor, astronaut, kung ano, no? Pero as we grow in life, bumababa yung ating pangarap. Bakit po? Kasi in-instill sa atin ng ating mga pamilya, mga kaibigan, teachers, and everyone we get in life, no, exposed with yung kanilang belief. Pero karamihan po nun, 96% of the belief ng tao is fear-driven po, base sa takot. And that's why importante po that we have to question our belief system po, no? First and foremost, I started to, kaya nga I focus on personal development. Sabi ko, Gilbert, ano bang purpose mo sa buhay? Nandito ka ba para lang magtrabaho, no? 9 to 5 for the next 40 years until 65 tapos mag-retire? Sabi ko sa sarili ko, I'm sure there's something better na binigay sa atin ng Diyos na purpose sa buhay. So that's why I focus on it's a life journey, no? Pero we have 5 levels of belief, no, when we do this business. Kasi people join you in the business because they believe in you. Kaya when you talk to people, pag ang paniniwala nyo sa sarili nyo ay hindi malakas, no, that is when people have doubt, no? And that's why it's very important, you need to strengthen po yung inyong belief system. So, number 1 po yan. No? So, always believe, guys, that we are born to greatness. No? In fact, lahat po tayo dito, no? 77, we can be ambassadors po. Alam nyo po ang maghihinto sa inyo pagdating nyo sa ambassador, pagpunta nyo po doon. Tumingin po kayo sa salamin. Yun po ang maghihinto sa inyo. Wala na pong ibang, no? You are your best person to achieve and can be the worst dahil po sometimes, 'di ba, minsan nagkaroon tayo ng mga problema sa buhay, 'di ba? We always put ourselves down. Never do that, no? That's why we have 2 parts in our brain, yung conscious and subconscious. Yung subconscious po natin, nakikinig yan. Kaya wag nyo pong ibababa yung sarili nyo. So you need to develop your belief in you na kaya nyo to, guys. No? And that's what I believe when I did the far walk. Na isipin mo, nagbabagang apoy yun, guys. Maglagay ka ng metal, matutunaw po yun. Pero you can do that because of your thinking, your mind. The most, guys, powerful machine in the world na hindi po kayang kopyahin ng tao, yung ating utak. Kaya ingatan po natin yan. Pangalawa, this is what I did, no? I'm just sharing what I exactly did. I had to believe in the company. 100% belief po. Kaya sabi ko kay Mr. Ed, sabi ko, when I give you the heads up, sabi ko, titanium. Wala na. I deserve the best, I go titanium. So, kaya nga, parang airplano, no? I always equate it. Diba? May kaibigan akong piloto, hindi po ako piloto. Pero sabi niya, alam mo ba, ang laki ng, ang bigat-bigat nun, di ba? Puro metal yon. Paano naiangat sa air yon, di ba? So sabi niya, for an airplane to take off, kailangan full throttle, 100%. No? So, pag linagay mo ba ng 98% or 90% te-take off ng airplano, sagot niya, hindi. Kailangan 100%. Ganon din po yung ang ating paniniwala sa kumpanya. 100% po. Kaya when I heard the founder, the CEO, and yung vision ng kumpanya, sabi ko, alam nyo, pioneering is one of the tough times to build a business, pero it's the most rewarding kasi kasama kayo sa pagsimula ng company. But it is also the most high-paying. Kaya kayo, lahat po tayo dito, we're still pioneering, guys. Kahit po we are still in 3 years,
we are still pioneering. Maniwala po kayo. You were very fortunate lalo na ngayon, no? Number 3 po, yung paniniwala sa mga produkto. Nagsimula ako noon, biro nyo, GitHub, tapos nag-Mindo. Pag sinabi kong mixter, sabi nila, coming soon. A Philgo, coming soon. So, sinasabi sa akin, scam ata yan, puro coming soon. Di ba? Pero ngayon, magdududa pa ba tayo, guys? Isipin nyo. Nandiyan na, dito nga sa Australia, hindi kami makalaro ng games. I'll be honest, why? Kasi si Emerge Gaming nasa sa Australia po. So meron sila mga customer base dito, which means 46,000 yon. So conflict of interest. Pero sabi ko okay lang yon, naintindihan ko po yung business, no? So sabi ko sige lang, patuloy. Biro nyo, may mga malalaking multi-billion companies sponsor gaming. Like Levi's, Disney, no? Under Armour. Hindi naman siguro sila magsa-sponsor sa isang kumpanya na alam nilang scamming, di ba? Ng tao. Tama po ba? Di ba? So believe it, now have na-launch na si Planet IX, no? Very exciting. Ako nga, hindi nga ako gamer eh. Pero I can see, these are products that gusto na po ng tao, gaming, di ba? Travel, tapos dadating si multi-wallet, tapos entertainment coming din soon. So, believe in the products 100% din po. And believe in the profession. I've been in this profession for over 23 years. And doon ko po nabayaran yung bahay ko po. Tapos yung kotse ko, no? And ngayon, ang ginagawa ko po dito sa kinikita, ini-invest ko po sa mga crypto. Kasi I believe, guys, no, in property, no, na you know, we need to also learn to invest, no? Kasi saving is a slow word, sabi nga ni Kiyosaki. Invest is a fast word na makakatulong po. Nakita niyo po yung ating kumpanya, guys, kung kaano kaganda, no? You can invest in Pixel. Yung Planet IX, nakita nyo, di ba, sa property. Di ba sa property, hindi po ako expert, pero yung aking kasama dito, sabi niya, alam mo, mag-hedge ka sa growth ng lupa. Dito, hindi lang yon, no? Yung growth ng property, virtual. Kasi ganyan na talagang mangyari ngayon, puro virtual. Tapos, yung crypto pa. So, plus, yung ating profession, guys. Saan ka nakakita ng ganitong business na naka-lockdown ka, nasa bahay ka, kumikita ka, no? Na safe. Sa totoo lang, no? Ako, I don't mind being locked down for 1 more year. Biro nyo po, lockdown kami 4 months in sunod-sunod po yan. Kaalis lang po namin sa lockdown nung November 1 dito po sa Australia. So isipin nyo kung nagtatrabaho ka 2 buwan, 3 buwan ka walang sweldo. Ang hirap nun, guys, no? Ang dami magsasacrifice yung pamilya, yung kinabuhayan nyo, di ba? So, this profession has made many millionaires. Nakita nyo na po dito sa Team Europe, no? Many multi-millionaires. So, it's a very profitable profession. No, hindi po to small-time business. What we have is only small-time thinkers. No? Hindi po totoo yan, guys, no? And the 5th belief level na kailangan 100% is learn to be an inspiration to your team as a leader po, no? Kung umaasa tayo to be motivated by someone, that hindi po trabaho ng entrepreneur yon. Ang entrepreneur po is a person who inspires leaders po, no, to be the best that they can ever be. And dito po sa ating business, we don't tell people what to do. We show them what to do po. And yun nga sinabi ko sa sarili ko, kaya when I did the business, sabi ko, kailangan ako muna ang magdi-director. Bakit po? Kasi paano ko sasabihin sa team ko, kaya nyo mag-director? Tapos sasabihin nila sa akin, ikaw nga Gilbert, di ba? So I have to be an example to my team. No, yun po ang ano ko, kaya I need to learn to inspire them, not only motivate them to be the better version po ng kanilang pagkatao.
Okay? So that's when you will see po, once you get that level of belief in all that 5, you will reach your success po. And then the second thing po is make that decision, no? I always say Titanium Pro. Bakit? You deserve the best, guys. Tama po ba? 'Di ba? Dito nga sa Australia, nag-business ako sa computer nung 19 ako, no? Bumili ako ng kotse ko, bumili ako ng equipment ko, gumastos ako 45,000. 5 taon hindi ko pa nabawi. Dito less than 2,000, 1,005 Titanium Pro ka na, no? Tapos naka-retire ka pa. So maliit po kung titingnan nyo, kung talagang i-ano nyo po yung puhunan. Yes, kailangan po natin mag-stretch. Pero kung business, kailangan po natin ibahin yung ating mindset, no? So importante, we need to start with a dream. Sabi nga ni Pastor Vic kanina, yung malaking deepest why. Alam nyo po, the best way to predict your future is to create it. No, that's according to Abraham Lincoln. Because whatever our mind can conceive and believe, we can achieve, guys. No? In fact, tumingin po kayo around you, no? Yung ating pen, yung ating mobile, yung computer po natin, lahat po yan mga dreams come true. No? It started with someone's mind na create po nila. And then it became reality. That is what you need. That is what we need po. Kasi alam nyo po sa buhay, life is a journey, not a destination, no? Na kailangan po nating makita po yung ating sarili na achieving it already. Kasi pag susubukan po kayo, maniwala kayo, no? Sinasabi ko nga sa mga team ko na nata-challenge, sabi ko, kung magdi-director kayo, tapos nag-quit yung 5 manager nyo, tutuloy ka pa ba? Sabi ko, alam mo, maliit lang yon dahil ang pangarap ko mas malaki pa doon. No? So kailangan ganun po ang kailangan natin pangarap para yung mga challenges na dumadating, maliit lang at pwede po nating itabi. Marami po akong mga leaders na at one stage were ready to quit. Sabi ko, tanong ko lang ganito, ba't ka ba sumali ng Crowd 1? I-give up mo ba yung pangarap mo para lang sa challenge na yan? Di ba? So there's one thing that that makes the dream impossible to achieve is fear of failure. Huwag po kayong matakot sa failure. This is part of the journey po. In fact, sabi nga ni Thomas Edison, di ba? You invented the light bulb. Sabi niya, now I know there's 10,000 ways not to create the light bulb. Nakita niyo po yung mindset niya. No? So, he failed many times before he was able to create it. And lahat po ng naging successful goes through failure. Hindi po yan. That is just a part of the process. So, don't fear failure, guys. Fear being at the exact same place next year na katulad ng ginagawa mo ngayon. Kasi ang mundo nag-e-evolve, guys, eh. 'Di ba? There's new inventions, there's new things that are being developed, 'di ba? Pero kung nandiyan ka pa rin for the next 5 years, 2 years or 1 year, kailangan po natin mag-isip, no? Ang mundo nag-e-evolve. Tayo din po dapat nag-e-evolve, no? Sometimes, sabi ni Robert Chu, sometimes what you are most fear of doing is the fear that will set you free. Yung ating kinakatakutan, yun po ang magbibigay sa atin ng freedom. Paano nyo malalaman kung natakot kayo? Sabi nga ni Peter Jacobson, sabi niya, when we ever make a decision, 'di ba, yung fork on the road, yung left, we either run of fear or we go to the right, which is love and fight. So what do we do, 'di ba? Kasi ang fear, ang opposite nun is freedom. Maniwala po kayo.
Sabi nga ng isang financial expert si Kiyosaki, sabi niya, alam nyo, ang lahat ng sinasabi ng tao, alam mo, magkaroon lang ako ng 1,000,000, okay na ako. Maging milyonaryo na ako, okay na ako. Pero ang sabi po niya, hindi po. Sabi niya, it's not the money, the need to get money to get you out of where you are. Kailangan po natin is change of mindset. Yung ating pag-iisip. Kailangan po entrepreneur mind tayo. Anong tatanggapin natin dito, guys? Rejection. Di ba tinatanggap po natin yan araw-araw? In fact, pag nag-apply tayo sa trabaho, meron ba lahat ng in-applyan natin trabaho, na-accept ba tayo? Kung na-reject tayo, ibig sabihin hindi na tayo mag-apply ng trabaho. Patuloy pa rin, di ba? Lalo na dito na ang nakataya dyan yung ating pangarap. So we need to start to think the change of mind, yung ating mindset. Every day, isipin natin, kung gagawa tayo ng isang bagay, isipin muna natin kung takot or lalaban tayo. Kung matatakot tayo at maririsk yung ating pangarap, di kailangan laban. So what type of mindset do we need to adapt? Di ba po? So malapit na po ako. Pasensya na po kung napahaba. Okay lang po. I can stop now kung itong last slide, Miss Coach Divine. Yes, go ahead. Go ahead lang po. Yes, Ano lang? sir. Yes po, go ahead, Bihira sir. lang Go po ahead yan, po. sir. Bihira lang po Go yan, ahead. sir. Sige. Kasi ayoko po mapahaba. Napahaba po. Pasensya na po. So, Okay lang po. So I want to share with you itong PowerPoint na ginawa ko about working hard or working smart as well. So before I end, ito po, may share lang po ako. So may project po yung isang isang country, town, let's say wherever, no. May dalawa silang kinontrata, si Sam tsaka si Steve, na ang goal po nila may malaking river sa taas ng mountain na mag-produce, paano po bigyan ng tubig yung Town 1 and Town 2. Tagi-isa po silang bibigyan ng task, no, si Sam tsaka si Steve. So, nag-usap si Sam and Steve, sabi nila, sige, we will take this challenge, no, dahil maganda naman. Kasi yung manalo dito will get the future contract sa mga ibang towns, no, para mag-produce ng water for that town. So, ganun po yung assignment ni Sam and Steve. So, ang ginawa po, si Sam naman, sabi niya, nagtingin kaagad sa oras, sabi niya, nako, kailangan ko na magtrabaho. Nag-isip siya kaagad, nako, ilan balde yan ang kailangan kong buhatin para mag-produce ng tubig. Si Steve naman, ang ginawa, umalis. So, nagtaka si Sam, bakit umalis, no? Sabi niya, sige lang. So, nagsimula siya ngayon. So, sabi niya, nako, kailangan ko gumising ng maaga at matulog ng late para, malakas at next day makaproduce ng ilang buckets of water, dadalhin niya sa town. So, ang sinabi niya, dahil ang daming mga bahay sa town 1, so sabi niya, siguro kung gamitin kong 3 bucket ng batya, no? Sabi niya, 3 bucket ang gagamitin ko para mas maganda. So, yun ang ginawa niya. So, nag-produce siya, no? So, trabaho siya ngayon. Taas siya. Ang nakapagod yun, no? So, gising siya na maaga, breakfast siya, tapos maaga pa lang alis na sa bahay, mga 8 o'clock, no? Simula na siya. So, produce siya ng tubig. Yung mga tao naman natutuwa, pero syempre kulang kasi ang daming nakatira dyan. So, yung iba naman sabi nila, nako, kulang to. Paano yung pangligo ko, yung pangluto ko, ganyan. So, trabaho siya. Sige siya, nag-overtime pa minsan. So, minsan more than 12 hours, 14 hours. Kasi naniniwala siya na he has to work hard, no, sa trabaho niyang kailangan niyang gawin. So, ginagawa niya to ngayon, no? So, continuously for the next 2 to 3 months, no? Trabaho siya. Minsan,
umuwi ng late, matutulog ng 2 to 3 hours, tapos bangon ulit, produce ng tubig, no? And then after 6 months siyang ginagawa to, na medyo napapagod na siya, kahit nagkakasakit na siya, si Sam, trabaho pa rin. 6 months later, dumating si Steve. May dalang mga heavy equipment para mag-produce sa Town 2. So, napatingin ngayon si Sam. Ang ginawa ni Steve, sabi niya, is mag-create siya ng pipeline from the river to the town. Tapos, bubuksan niya ngayon yung gripo. Once na-create na yung pipeline, umagos ngayon yung tubig. So, ganon. So, nangyari ngayon, tuwan-tuwa yung mga tao, no? Every time na kailangan nila yung tubig, bubuksan lang nila yung tap, yung faucet, ayan na po yung tubig. In the meantime, si Sam naman, sa sobrang pagtatrabaho, nag-collapse. No? Na po siya, napagod. No? Ilan oras nag-overtime, no? Hindi niya na nakikita yung pamilya niya, yung misis niya, grabe, no? Tapos hindi pa na-appreciate siya dahil bawat dala niya ng tubig, kulang pa parate. So, ganun ang nangyari sa kanya. So, pagod na pagod to the point na halos mamatay siya sa pagod. So, si Steve naman, sa sobrang tuwa ng mayor, sabi niya, tuwang-tuwa ako sa ginawa mo, gagawin natin yan sa Town 3. Pwede mo bang gawin? Ikaw ang panalo. So, ginawa niya ngayon yung same pipeline proposition. So, yun ang nangyari ngayon. So, siya ngayon ang tinawag to do all the tasks. So, what is the moral of the story, guys? No? Sino po tayo? Si Sam or si Steve? Si Sam na ganun pong iniisip natin na magtatrabaho tayo for the next 40 years. No? Minsan nag-o-overtime. Minsan hindi nakikita yung pamilya, kulang yung tulog. Pero ang pera ba sapat ba? Kasi katulad kay Sam, no? Kahit anong dala niya ng tubig niya, yung mga tao nagrereklamo, kulang pa rin. Kahit na binubuhos niya, yung buong buhay niya, ginagawa niya. No? Si Steve naman, ang ginawa niya, pinag-isipan niya at sinakyan niya yung development, yung technology. No? Kasi yung bakit solution na karamihang ginagawa po natin ay old technology. Kumbaga, marami nang gumagawa niyan, wala pong nagre-retire. Pero si Crowd1 is a new technology, a new system that can produce a lot of changes in people's life in a short period of time. So, ang tanong ko po sa inyo ngayon, are you a person that's working hard or working smart? Kasi alam nyo, karamihan ng mga taong naging successful, lalo na po yung mga naging milyonaryo, bilyonaryo, no? Isipin nyo po si Mark Zuckerberg. Tingin nyo mag-isa lang siya? How about si Henry C. sa Pilipinas? Mag-isa lang ba siya? Or is he part of a team? Kasi the team means together everyone achieves more. We're not only relying on one person's effort. Katulad din po ng ginawa, no? He did not only rely on yung kanyang talino, pero yung effort ng mga trabahador, yung mga nag-construct ng system, together they were able to produce a brilliant solution. So, ito po ang sikreto ng mayaman. Are we using leverage or are we being leveraged by someone else? Kasi dalawa lang po yan eh. If you're working for someone is leveraging on you. But if you're working in this business, we have leverage. Alam niyo ang pinaka-importante dito, hindi po pera. Alam niyo po ano? Oras. Kasi ang pera, pag nawala po yan, pwedeng palitan. Pero yung 10 years na nagtrabaho kayo, 20 years, pwede ba nating mapalitan yung nawalang oras? Hindi na po, di ba? In fact, dito po, we can even multiply time.
Maghanap po kayo ng 10 na tao or 5 na tao. Sabihin nyo na lang 5 na tao. Magbibigay ng 10 hours a week. That's 50 hours. Plus yung 10 hours nyo, 60 hours a week. No? Magtrabaho tayo ng 60 hours a week. Ako, ginawa akong close to that. Mahilo-hilo na po ako. Kamuntik pa po akong mamatay na aksidente pa ako. No? So it doesn't work. We really need to use leverage po. Ang leverage means ginagamit natin yung talino ng iba, yung oras ng ibang tao, at nagtutulong-tulong po tayo para sa success ng buong team. It's called bayanihan. So, are you here working to earn a living or are you here to create wealth? No, kailangan po nating isipin 'yan. Ang tanong ko po, pag huminto po tayo sa trabaho natin, hihinto ba yung ating kinikita? Dito po, once you develop your team, kahit huminto po kayo, nakita nyo po yung nangyari, yung matching bonus. Dumadating po yan. Because the team, creates together wealth, no? Yun ang sinasabi ni Warren Buffett, sabi niya, we need to find a way, sabi niya, kumita ng pera habang tulog po. Dahil kung hindi, magtatrabaho po tayo hanggang mamatay po. So, are you paid per hour or are you earning passive income? Kung tinanong niyo po ako magkano kinikita ko, hindi ko po masasagot. Alam niyo bakit? Hindi ko pa na-achieve ang goal ko. Ang goal natin, di ba, ambassador? So, director, president, senior president is only a stepping stone. So every day lumalaki po, may chance tayo lumaki ang ating kita, yung ating residual income. So pag tinanong nyo ako magkano kinikita ko, hindi ko po masasagot yan. Dahil bukas may panahon na naman tayong kumita na mas malaki compared sa yesterday. Di ba po? So ito po, before I end, ito pong Australian census from the Australian government. I'm sure similar to around the world, no? Out of 100 people daw na mag-retire at the age of 65, 34, almost half will be dead, no? 46 will be living on government handouts, pension po. And 15 babalik ulit sa trabaho dahil kulang po yung kinikitang pension. At 5 lang po ang magiging financially free and wealthy. So ang tanong ko po, saan po nyo maging part? Yung part ng majority na nagtatrabaho at umaasa sa gobyerno o yung 5% lang po? Ang karamihan ng tao, sabi nila, majority rules. Hindi po. Minority rules. It's the 5% of the world's population that is earning the wealth. So where do you want to be part of? Kaya matuwa po kayo kung marami ang dumadating na rejection. Alam niyo bakit? Kasi minority will be wealthy. Ang tanong ko, where will you be? Nasa inyo po yung decision. So maraming salamat po. Thank you so much. No? Pasensya na po na pahaba ng konti, pero sana po naka-inspire kahit papano po sa mga tao dito. No? I'm very thankful po sa pag-imbita nyo. Hats off po ako sa mga leaders nyo. Team Europe are doing great things in Crowd One. And alam nyo po dito sa Crowd One, we are all one family po. No? And that's why, I'm here in service po to sana po nakabigay po ng konting inspiration. Maraming salamat po. Thank you very much. Grabe yun, Sir Gilbert. Thank you so much po. Naku po, alam niyo ba, Sir, no? Hindi ako nagkamali at totoo po talaga na ang galing ni Lord. Kasi bakit po, yung mga natutunan po namin ngayon, Sir, no? Hindi din po ito talaga mababayaran ng pera. At kung hindi po kami umattend ngayon at kung hindi din po namin kayo ma-invite, no? Itong mga knowledge and wisdom na ibinigay nyo po, shinare nyo sa amin ngayon na talaga namang grabe, talaga nag-uumapaw, ramdam na ramdam po namin yung sinseridad po, no? Na yung katotohanan, yung nagsisigaw po na talagang ito po yun.
So, ibig sabihin po, no, thank you, Sir Gilbert, dahil masabi ko talaga na napakabuti ng Diyos sa buhay niyo. Sa buhay din po, of course, ng lahat ng naandito ngayon. Dahil yung mga natutunan ngayon, grabe ang aking listahan, guys. napuno ang aking notebook. Pero syempre, mula tuloy ako. No? Pero syempre, no, ang pinaka-importante dito sa lahat, i-ano ko lang po yung yung mga 100% po talaga na dapat natin talaga 100% belief na kailangan po talaga natin i-apply. Pero ang pinaka-number 1 po doon natutunan ko kay Sir Gilbert, yung kailangan po talaga i-develop po natin yung ating magkaroon po tayo ng personal development. Totoo po yun, no? Kasi bakit po, ang success po kasi ay nagsisimula po muna siya sa sarili natin. Tama po? Kasi kung hindi nyo po muna i-motivate yung sarili mo, hindi mo siya i-educate at hindi ka po mag-upgrade, sabi nga ang mundo nga nag-evolve, kailangan mo sumunod, kailangan mo sumabay, kailangan mag-evolve ka din. Kaya grabe yun, ako nasabi ko ngayon, marami pa pala akong dapat na matutunan. At number 1, pangalawa sir, no, yung sabi mo nga na yung fear or yung failure, na sabi nga dapat huwag tayo matakot. Alam niyo po ba, nung in-invite ko si Miss Tanya at ito si Sir Gilbert, kasi first time po nila nag-ano dito sa Team Europe, sabi ko, natatakot ako kasi baka i-reject. Pero sabi ko, kung ang importante yung magta-try ako, mag-invite ako, tama pala si Sir Gilbert. Yung ating fair, kapag ito ay ating napagtagumpayan, ito po ay magbibigay sa atin ng freedom. 'Di ba? Alam ko guys, marami po tayong natutunan ngayon. Dalawa lang po yung aking i-share din sa inyo doon sa akin natutunan, no. Pero syempre, no, gusto ko po guys, out of 75 participants, kayo po ba? Marami po ba kayong natutunan? Type 1 naman po diyan, guys. Marami po ba kayong natutunan? Type 1 po. Hello? Type 1? Ayan, marami. Kailangan marami kayong natutunan. Kasi bakit po? Alam nyo ba guys? Naku po, magiging kagamit-gamit po natin ito. Dahil alam niyo po, ang Diyos po, nagpadala ng isang tao na kung saan